Alright, papasok na tayo sa work. Okay, lalakarin ko na yung aking work. And habang naglalakad ako, kukunan ko ang aking sarili. Titingnan ko kung gaano kaingay ang labas. Ayan. Wala yung lakarin pa rin. Alright, tama na ito. Sapat na ito. Papatayin ko na. Uy, yung takip niya, shit. Kailangan ko ng takip niya, be. Kasi pag wala yung takip, masisira itong, dahil iikot yung lens niya kapag wala yung takip niya, shits. My God, anong oras na? Wala na tayong oras, be. Ano na yan? Takip na yan. Alright, ready na talaga ako. Okay, I am going home. But before I go home, gusto ko munang mag-share itong aking reaction video tungkol sa nabasa. Babasahin natin siya. Ito na. Sabi niya, sinisingil ko lip ko para sa bills namin sa bahay. Pero biglang pumunta pamilya niya sa bahay para sabihin sa akin na, okay, my boyfriend and I decided na mag-live-in kami noong 2nd year anniversary namin. Level up lang din sa relationship. Very supportive ang family niya. Kahit na buong buhay niya sila kasama niya sa bahay. Very close silang family. Sa excited namin magsama, hindi namin napag-usapan kung anong mga responsibility namin sa bahay. Sino nakatoka sa pagluluto, gawaing bahay, bills, groceries. First few months, okay lahat. Smooth transition from being solo living to living with my partner. Kusa akong kumikilo sa lahat. Gumagastos sa grocery, sa gawaing bahay, na di ko napapansin yung partner ko na halos walang ambag sa paglilive-in namin. Fast forward, on our 5th month na living together, dun lang ako nag-compute ng sahod, ipon at kung ano ang mga nagagastos namin. Kasi grabe yung labas ng pera ko. Doon ako natauhan na ako pala lahat nagastos sa bills, groceries at mga labas kain namin ng boyfriend ko. Kinausap ko siya ng masinsinan. Pinakita ko yung mga nagastos namin per month. Ano yung ambag ko sa bills at gawaing bahay at kung anong napapansin ko lang na ambag niya, which is ipag-drive lang ako pero sa lahat ako na. Nagtampo siya na kesyo bakit daw ako nagko-compare at nagko-compute ng ambag. Imbis na mag-look on a brighter side daw ako, na happy kami together. Walang nag-cheat, dapat masisipin yon. Sabi ko, wala na kami sa ligawan stage. Next level na nga relationship, pero siya yung mindset niya, di pa nag-next level. Tapos nagulat ako, pumunta family niya sa bahay on a Thursday night, na di naman sila usually napunta sa bahay ng ganung araw. Pumunta lang sila para pagsabihan ako na bakit daw ako nagko-compute ng ambag, so nagsumbong pala itong boyfriend ko sa family niya. Sabi pa nila balang araw, lalaki daw ang magdadala ng pamilya, kaya daw sa ngayon ako muna, bilog daw ang mundo. Boyfriend ko daw ang sasalo sa akin kapag nag-asawa na kami. Para saan pa na nag-live-in kami kung ngayon pa lang wala na siyang ambag, anong assurance ko na siya ang sasalo sa akin balang araw? Yun pala kasi lahat halos ang sinasahod niya napupunta sa family niya. Technically, breadwinner pa rin siya kahit na nag-live-in na kami. Sinuportahan daw ng family nila pagsasama namin pero may kondisyon na di niya ihihinto ang responsibilidad sa pamilya. Ako ang sumalo sa kanya sa lahat habang breadwinner ng family siya. Sabi pa ng ate niya, kung ganyan lang din, ibalik ko na lang daw kapatid niya sa kanila. Di pumayag ako na umuwi siya sa kanila. Akala naman pipigilan ko siyang umuwi. After few days, bumalik sa bahay, nag-chat sa akin ate niya, nagsusorry, ibalik na lang daw nila boyfriend ko sa bahay. Pati ba naman sa bahay nila, wala naman palang ambag, aside sa sustento niya, nagbuhay tamad daw. Kaya bumalik sa bahay, di ko mapaalis. Kaya kinausap ko yung landlord namin na kunyari paalisin na kami kasi di pa ako nakapagbayad ng 2 months. Umalis kami pareho. Nakapag-break na rin ako tapos after 1 month bumalik ako sa apartment ko. Pero ito pa rin siya, sinusundan ako. Mahal daw namin isa't isa. Bakit kailangan ko siyang paalisin? What should I do? Oh my God, ate. Huwag mong gawing komplikado ang buhay mo, okay? Ginagawa mong komplikado ang isang bagay na hindi naman dapat. Ang dali-dali ng solusyon. You already broke him up, right? So,
stick to that. Panindigan mo. Kung break na kayo. Panindigan mo yun, wag mo nang balikan. Kasi, kung ngayon pa lamang, hindi ka na niya, hindi siya maging provider, what more pa pagdating ng panahon, hindi pa rin yan magiging provider sa'yo, hindi magbabago. Anak ka lang ng unexpected. Yes, yan ang nangyari sa kanya. Para siyang hindi na-train. Hindi siya naturuan na umako ng accountability, ng responsibility sa buhay niya. Okay? Kasi ganyan, bago pa lang kayo, wala nang ginagawa, ikaw pang pinagbabayad sa lahat, hindi magbabago yan hanggat ganyan ang ginagawa mo. Ako sa'yo, ikaw na magtanggal ng sakit sa ulo mo, okay? Nasa solo living ka na. Maayos na yung pamumuhay mo bilang solo. Huwag ka nang umalis doon. Doon ka na lang sa solo living ka, masaya ka pa, may kapayapaan ka pa, katahimikan, magagawa mo lahat ng gusto mo, makokontrol mo lahat ng gastos mo. At saka, hindi ka mahihirapan, hindi ka mangungonsumi, hindi mo iisipin kung nasan yung ambag niya, kung mag-aambag siya, kung kailan siya mag-aambag, kung kailan siya magpo-provide. At yung sabihan ka na balang araw, ang lalaki ay magdadala sa'yo. Ngayon pa nga lang hindi ka na niyan dinadala, ikaw ang nagdadala. So girl, wake up. Okay? Dapat ay hindi ganyan. Alam mo ko sa iyo, bumalik ka na lang sa pagiging solo living mo. Kung halimbawa at paligid-aligid ang boyfriend mo sa'yo, kung kinakailangan, umalis ka na ng ibang lugar, lumipat ka na ng ibang lugar, i-cut off mo na yung communication mo sa kanya. Problem solved. Kung hindi mo siya makayang i-break up at nandyan pa rin siya at ayaw kang tantanan, yun ang gawin mo. Humanap ka ng ibang apartment na malayo sa kanya na hindi niya matutuntun. Yun, para tuluyan na siyang mawala sa buhay mo. Or, panindigan mo, maging talagang, straight to the point ka sa kanya. Ayoko na sa'yo, huwag ka nang pabalik-balik dito, ganyan, tapangan mo. Kung maging ka sa kanya, sabihin mo sa kanya lahat ng iyong hinaing. Kung ayaw niyang tanggapin, at ayaw niya talaga makapag-break sa iyo at nangaharas na, pwede mong ipabarangay. Or kung talagang ayaw ka talaga ng tanan, yun nga ang solusyon. Yung sabi ko sa'yo, lumipat ka na ibang lugar. Yes, at maghanap ka ng lalaking magkakaigi sa iyong standard, okay? Magkakaigi sa iyong buhay. Kaysa ganyan, girl, mangungonsumi ka lang. Ang sarap-sarap ng buhay single, maayos ang buhay mo, wala kang problema, wala kang isipin. Yung pera mo, makokontrol mo, yung gastos mo, makokontrol mo. Kaysa may kasama kang ganyan, sakit lang ng ulo, dadalhin mo buong buhay mo. Kasi hindi na yung magbabago. Hindi nga nag-take accountability noon, ngayon pa. 'Di ba? Makikita mo yan. Mabuti nga nakikita mo na yung mga ganyan sa una pa lamang. Dahil pagdating ng panahon, kung hindi mo yan maayos, hindi mo yan hindi mo makontrol, pagdating ng panahon, yan sakit ng ulo mo, magiging lifetime mong commitment. Yun. Kaya, ako sa'yo, nakaalis ka na. Panindigan mo na yan. Yun ang masasabi ko sa'yo. Huwag mong gawing komplikado ang buhay mo. So, yun lang. Okay? Bye!